Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Raymond Dominguez na umano'y lider ng sindikatong nagtumba sa kardilan na si Benson Evangelista. Kinakanlong ng pulisya sa Camp Alejo Santos sa Malolos. Pero hindi siya arestado kundi nasa proteksyon lang ng mga pulis. Kapatid ni Dominguez na kasama umano sa mga operasyon ng sindikato, inaasahang lalapit na rin sa pulisya. Posibleng pagkakasangkot ng ilang opisyal ng pulisya at LTO sa operasyon ng Carnapping Syndicate. Tinututukan. Iniinalang karnaper na aktuhang nang jab-jab ng kotse sa parking lot ng isang mall sa Quezon City. Recalibration at resealing ng metro ng taxi para sa dagdag pasahe. Sinimula na ng LTFRB. Ilang taxi operator na sumuong sa mahabang pila. Naubos ang pasensya. Presyo ng mga produktong petrolyo tatas na naman. Us! Nag-layup sa Skyway. Taloy ng trapiko. Nagkabuhol-buhol. Exclusive. Sanglaan sa Makati. Niloban. Mga suspect tumakas sa pamagitan ng isang manhole. Sanggol na isinilang na malitang daluyan ng dugo mula sa puso. Tagumpay na naoperahan. Kauna-unahan sa bansa. Sa Canada, truck tumilapon na sumalpok sa kongretong harang. Pilipinang nagwagi sa prestiyosong modeling competition sa New York. Ano kaya ang plano sa napanalunang kontrata na nagkakalaga ng $250,000 o mahigit 11 million pesos? At Aljur Abrenica mapapanood na bilang Machete ngayong gabi. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, bantay sarado ng mga pulis Bulacan si Raymond Dominguez. Siya po yung tinuturong utak o mastermind ng isa pang suspect na si Alfred Mendiola kaugnay sa pagdukot at pagpaslang sa car traders na sina Emerson Lozano at Benson Evangelista. Kusang lumapit sa mga pulis si Dominguez para humingi ng proteksyon. Samantala, sa mga sandaling ito, binibiyahe po siya patungong Quezon City para i-inquest. Nakatutok si Chino Gaston live mula sa Camp Alejo Santos sa Bulacan. Chino. Mel, Mike, pasado alas 6 ng hapon ng formal na tinurnover ng Bulacan PNP sa PNP CIDG ang kustodiya ng suspect na si Raymond Dominguez na buong araw nating inantatabayanan para masilayan at makuhanan sa kamera. Pero alas 6 na ng hapon o pasado alas 6 na ng hapon, nakita natin na naninigarilyo at kausap ang kanyang ina. Ito'y bago isinakay siya sa van na ibinigay ng CIDG na siyang susundo sa kanya. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung saan didiretso ang nasabing convoy ng CIDG. Nakakaalis lamang sa pagtataya natin ay mga 10 minuto pa lamang ang bago umalis, no? At pero pinaniniwala ang didiretso ito ng Campo Crame o hindi kaya sa Camp Karingal sa Quezon City. Mel, Mike, bago nito, 2 araw munang humingi ng protective custody o protection mula dito sa Bulacan PNP sa Camp Alejo Santos sa Malolos, Bulacan ang 26 na taong gulang na itinuturing na leader ng kilabot na Dominguez Carnapping Syndicate. Takot daw si Raymond Dominguez para sa seguridad niya. Kaya sa proteksyon ng pulisya siya sumukob pansamantala. Makalipas ilutang ng PNP ang kanyang pangalan na kabilang sa mga personalidad na minomonitor. Kasunod na mga brutal na pagpatay sa mga car trader na sina Emerson Lozano at Benson Evangelista. Doble ang seguridad ng Bulacan Provincial Headquarters. Minomonitor ang lahat na bisita ni Dominguez. At dahil di naman arestado si Dominguez, maaari siyang maglabas-masok sa kampo kailanman niya gusto. Pero pag lumabas na raw sa kampo, di na siya sagot ng PNP. Maybe the word is talagang magpapa-custody muna sa rito sa amin as long as he wants. Kasi wala naman kaming basis for him to detain. Ang ginawa raw na ito ni Dominguez ay pagpapakita na hindi niya tatakasan ang aligasyon sa kanya. Masyadong sensitive ang issue, no?
Hindi naman na magandang sabihin na may panganib sa buhay ni Roger at saka ni Raymond. At mahirap din namang sabihin na walang panganib sa kanilang buhay. And then at the same time, yung mga naglalabas ng balita na may manhunt operation na, pinaghahanap na ng alagad ng batas, as if na parang ang intention takbuhan yung kanilang responsibilidad. Pero itinanggi ng PNP Bulacan na nakatatanggap ng special treatment si Dominguez. Nakikitulog nga lang daw siya sa mga kwarto ng mga opisyal sa loob ng building ng Secret Service and Detective Office. So, nasa isang room, air condition room ba? No. Of course, ang condition kasi na ginawa ko is whatever na pwede namin ma-provide dito is yun lang. Nitong gabi ng Sabado, eksklusibong nasaksihan ng GMA News ang voluntaryong pagpunta sa Bulacan Police ni Raymond. Sige, iba-blur na lang po natin. Sinundo siya ng mga pulis sa kanilang bahay sa Kalumpit, Bulacan at bumiyahe patungong Camp Alejo Santos sa Malolos, Bulacan kasamang ina at kapatid. Ang abogado ni Dominguez at Bulacan Provincial Police agad nilinaw na hindi pagsuko ang naganap kundi paghingi ng protective custody. The safest place for my client as of today is this place. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, iginiit ni Dominguez na wala siyang kinalaman sa pagdukot at pagpaslang kina Emerson Lozano at driver niyang si Hernani Sensil at kay Benson Evangelista. Humarap daw siya sa mga otoridad para humingi ng proteksyon. Patunayan din talaga na hindi ako nagtatago or natatakot sa mga bato sa akin. Talagang ang pinag-aalala ko lang o yung kaligtasan ko lang. Tungkol naman sa pagdidiin sa kanya ng nahuling suspect na si Alfred Mendiola, no comment ako dyan. Patunayan na lang niya. Mike, ayon mismo sa abogado ni Dominguez, anumang oras ay pwede daw lumutang itong kapatid ni Raymond na si Roger dahil ito ang pinag-usapan ng kapatid na unang susuko si Raymond bago si Roger. Mike? Sino na magaganap ngayong gabi? Pagkatapos siyang dalhin sa Quezon City para i-inquest, ibabalik siya ulit? Diyan sa Bulacan? Ganun ba yun? Mike, ang pagkakaintindi natin dito sa mga kawani ng CIDG na ating nakausap ay kukunin muna, formal na tinurn over na sa PNP CIDG ang kustodiya ni Raymond Dominguez at inaasahang i-inquest daw ito mamayang gabi sa hindi pa natin nalalaman na office ng CIDG at doon naman nanatili sa kustodiya nga ng PNP sa Campo Crame o di kaya sa Camp Karingal. Kaya pagkatapos niyan na hindi na protective custody, ika nga ang tawag. Ganun ba yun? Chino, paano ba? Yes, Mike, ang pagkakaintindi natin, pagkatapos ma-inquest ay formally charged na nga itong ating suspect. Kaya mananatili na ito sa kustodiya ng PNP at depende na sa disposition ng korte kung saan siya ikukomit o ibig sabihin saan siya ikukulong. Mike? Maraming salamat, Chino, at paalala sa mga nakikinig sa radyo at sa mga nanonood, ang mga pinakahuling kaganapan tungkol sa pagdala dyan kay Ginoong Dominguez sa Quezon City mula dyan sa may Bulacan ay tutukan nyo lang po dito sa 24 oras. Maraming salamat, Chino Gaston. Nagsalita na po sa media si Alfred Mendiola, siya yung nahuling suspect na nagdidiin sa magkapatid na Dominguez sa pagpatay kay Benson Evangelista. Siya rin ang susi sa pagsalakay sa umano'y safe house ng Dominguez Kidnapping Group kung saan may nakuhang mga ebidensya. Nakatutok si John Consulta, live mula sa Campo Oliva. John? Mike, narito nga pa rin sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga, si Alfred Mendiola, ang isa sa mga suspect sa pagpatay umano kay Benson Evangelista na unang nahawakan ng mga pulis. Na-inquest na si Alfred Mendiola at isa pang suspect si Ferdinand Parulan nitong Sabado. Pinakakasuhan na sila ng murder at kidnapping ng piskalya. Kanina, habang nasa kustudiya ng mga pulis dito sa Camp Olivas, nagsalita sa harap ng media si Mendiola. Siya raw ang itinurong bading na suspect na nagpakilalang Alan Torres. Siya raw ang nagkunwaring nakipagtransaksyon kay Benson Evangelista para bilhin ang binibentang Land Cruiser noong January 13. Kilala lamang. Alfred, bakit yung nga ba lumantad? At ano ang gusto mong mensaheng sabihin sa lahat ng mga nanonood sa iyo ngayon? Hindi kinaya ng konsensya ko yung nangyari kay Benson Evangelista. Dahil ako po, aminado ako kung credibility ko ang tinatanong nyo. Estapador lang ako, hindi ako mamamatay tao. Estapador lang po ako.
Nilinaw ni Mendiola, hindi naging membro ng grupo nila Dominguez ang mga biktimang sina Emerson Lozano at Hernando Sensil at si Evangelista. Emerson Lozano, Hermanes Sensil, Benson Evangelista, wala po silang kinaangkupang anumang carnapping syndicate. Biktima po sila sa nangyaring to. Biktima po sila. Maawa po tayo sa pamilya ng mga naiwan ni na Emerson, ni na Sensil, ni na Benson Evangelista. Inuulit ko po, biktima ang tatlong ito. Wala po silang carnapping syndicate na kinasasangkutan at hindi po sila legal na kakilala ng magkapatid na Dominguez. Kwento ni Mendiola, nagkakilala sila ng mga magkakapatid na Roger at Raymond Dominguez sa loob ng Malolos Provincial Jail sa Bulacan. Patunay raw dito ang litratong ito nakuha sa loob ng compound ng Malolos Provincial Jail. At si Raymond Dominguez at artistang si Katrina Paula ang nagsilbing ermano at ermana sa isang okasyon. Itinanggi na noon ni Paula na may relasyon siya kay Dominguez. Wala rin daw siyang alam sa mga aktibidad nito. Sa huli, humingi ng tawad at pangunawa si Mendiola sa pamilya ng mga naging biktima ng carnapping group at humingi ng dasal para sa katatagan sa kanyang nakaharap na laban. Gusto kong humingi ng tawad sa pamilya Evangelista, lalong-lalo na po sa mga naulila ni Vinson. Pero gusto ko rin pong klaruhin sa inyong lahat na ang partisipasyon ko sa krimen na ito, hanggang doon lang po sa mapapayag ko. Ang anak nyo, na-road test ang sasakyan. Maliban po doon, wala na. Hindi po ako ganong katinong tao. Nakulong din po ako sa mga kasong kinaharap ko before, pero sa pagkakataong pong ito, alam ko sa sarili ko at alam ng Diyos na nasa totoo ko. Mike, ayon nga sa itong kay Alfred Mendiola sa ating sinibang one-on-one interview dito kay Mendiola, ay sinabi nga niya na itong kanyang suot, itong bag na kanyang hawak ay ang mismong kanyang dala ng kanyang makaharap itong si Benson Evangelista. At sa mga darating na araw sa takdang panahon ay maglalabas pa raw siya ng mga karagdagang ebidensya para patunayan ang kanyang mga sinasabi. Mike? Maraming salamat, John Consulta. Laking gulat ng mga nakatira sa isang subdivision sa Pampanga sa iligal umanong aktibidad sa dalawang bahay doon na ginawa raw safe house ng kilabot na Dominguez Carnapping Syndicate. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mismo nga mga lider ng Barangay San Jose sa San Fernando, Pampanga, batid na sa mata ng isang nagtatago. Maganda ang lokasyon ng Greenville Subdivision. May dalawa itong lagusan. Ang main gate, nakaumang sa Olongapo-Gapan Road. Ang gawing kanan palabas ng NLEX. Ang gawing kaliwa papuntang Olongapo at Bataan. Sa kabilang gate naman, may daang tumbok ang MacArthur Highway. Pwedeng pabulakan at pamaynila. At sa kabila, papuntang Angeles, Pampanga. At sa mismong tapat ng bahay na ito, talahiban ang harapan at marami ring kanto na pwedeng likuan. Pero laking gulat pa rin ng mga taga-barangay ang operasyon ng pulisya noong Biyernes. Dalawang bahay dito ang pinaniniwala ang nirentahan ng Dominguez Group. Sa mga bahay na ito, na-recover ang dalawang umano'y karnap na sasakyan, mga plaka, susi, mga baril at bala, at sari-saring umano'y gamit ng mga karnaper. Dito rin nakita ang sunog na lisensyang ito na pinaniniwala ang sa pinatay at sinunog ng car dealer na si Benson Evangelista. Ang iba naman, wala raw kahina-hinalang napansin sa nakalipas sa buwan na nangungupahan ng mga suspect sa dalawang bahay. Nakausap ng GMA News ang may-ari ng inupahang apartment pero hindi siya umarap sa kamera. Nagpakilala umanong Jason Miranda at Enrique Carl Lopez ang mga nangungupahan sa bahay na nagsimula noong August 2010. Hanggang January 17 pa raw ang kontrata nila sa apartment. Nasa edad 25 lang daw sila at mga empleyado raw ng isang agricultural company. Parehong magalang at wala rin daw problema sa pagbabayad ng upa. Hindi rin daw nito nakita ang mga sasakyang nabawi ng mga pulis nang salakay ng apartment nitong Biyernes. Sa isa pang bahay na umano'y ginawang safe house ng Dominguez Carnapping Group, nabawi naman ang iba pang gamit daw ng mga suspect kabilang ang mga dugo ang pantalon. Sa impormasyong nakuha ng mga opisyal ng barangay, nitong January 7 lamang daw ng upahan ng mga umano'y miyembro ng Carnapping Syndicate. Sinubukan naming tawagan ang numero ng bahay na ibinebenta na ngayon pero hindi ito sumagot. Kailangan yung mga nangungupahan bago tanggapin ng may-ari katulad ng mga apartment, kumuha muna ng barangay clearance sa barangay hall. Para malaman namin kung sino yung pumupunta dito ng tao dito sa barangay San Jose. Tsaka dito po, tulad po ng kung makikita rin. Ang Greenville, marami kasing exit yan eh. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Samantala,